Okay, next. A mechanical contractor is trying to calculate the present worth of personnel salaries over the next 5 years. He has 4 employees whose combined salaries through the end of this year are 150,000. If he expects to give each employee a raise of 5% each year, the present worth of his employee salaries at an interest rate of 12% per year is nearest to, okay, so ano daw yung expected na uh, present worth ng mga salary ng employees. Okay? So, bali ganito, no? So, let's say ito yung year 1, and ng year 2, 3, 4, and 5. Okay? So, sa first year, ang total niya is 150K. Okay? Pero sa second year, hindi na 150K, no? Lalaki na, mag-increase siya eh. So 150K times, anong increase? 5%. So magmumultiply ka ng 1.05. Okay? Okay? Sa year 3, lalaki pa yan. So 150K, madadagdagan ng another 5%. So 1.05 squared na. Tapos sa year 4, ganun din. 150K times 1.05 cube na kasi mag-increase na naman ng 5% and so on. Okay? So ang tanong, ano daw yung present worth? Tama ba? Okay, so ibig sabihin, yung mako-compute natin dito na na future worth, dadalhin natin lahat dito sa present. Okay, so pag sinabing present dito 'yon, sa zero. Okay? So, paano gagawin? Well, kung gusto niyo dalhin mo na lahat sa future tapos dadalhin mo sa present, pwede naman. And yun yung gagawin ko. Pwede rin naman kasi diretsuhin mo na sa present lahat. Okay, so isa-isahin mo lang yan kung gusto mong gano'n, no? At definitely guys, hindi na ito gradient ha. Yung gradient kasi kapag equal yung yung increase, no? So dito kasi hindi equal yung increase kasi ano siya eh, naka percentage yung increase niya. Okay, kaya hindi yan equal. Okay? So anyway, ang gawin natin ay dalhin muna natin sa future lahat, no? Okay? So ito, 150K. So yung 150K, dalhin natin sa future. So 1 plus ilang percent? 12% yung interest. So 1.12. Tapos ilang years para makarating ka sa future. So hindi 5, pero kung titingnan mo, ito yun. So we have 1, 2, 3, 4. So 4 years into the future. Okay? Plus 150K times yung increase na 1.05 times 1.12 tapos ilang years? So we have only 3 na 1, 2, 3. Okay? Plus, ito rin, yung pangatlo naman. Ito, 150 times 1.05 squared tapos 1.12 raised to ilan? Dalawa, no? Dalawa. Okay? And so on. Okay? And kagaya kanina, pwede rin natin itong ma-simplify into a summation. Okay?
So, mapapansin natin, meron naman laging 150, tapos 1.12, okay? Hindi, unahin natin yung 1.05. Okay? So, 1.05, kung mapapansin nyo, exponent niya dito sa umpisa, 0, kasi wala siya dyan eh. Di ba? Tapos dito, exponent niya sa pangalawa ay 1. Tapos sa pangatlo ay 2, no? And so on. So, bali lumalabas, lagyan natin to ng exponent na n, pero yung n natin magi-start sa 0. Kasi dapat dun sa una, ano lang siya eh, 1.05 raised to 0 lang siya. Tapos dito pa lang siya 1.05 raised to 1. Tapos dito siya 1.05 raised to 2. No? And then ano pa? Tapos yung 1.12 naman. Okay? So yung 1.12 sa umpisa ay naka-raise sa 4. No? Okay? So dapat 4 yan, tapos ito ay 3. Tapos, so ibig sabihin, dapat 4 ito kung ang n mo ay 0. O, paano yun? So, di gawin natin 4 minus n. Kasi di ba, kung ang n mo ay 0, ito ay magiging 4, which is correct. Tapos kapag naman ito ay naging 1, 4 minus 1 becomes 3, which is the second term. Tapos, n is equal to 2, magiging 4 minus 2, which is equal to 2, which is the same as our third term. Okay? And then hanggang saan yan? No? Hanggang saan natin yan kukumputin? Okay? So hanggang 4 lang. Okay? Kasi dun sa 4, ano yun eh? Di ba ang dulo nito dapat ano? Ito. 150 times 1.05 raised to 4. Tapos, wala nang ano. No, bali meron, wala nang 1.12 na raised to 0 na yan. Kaya ang dulo natin hanggang 4. Kasi di ba sa dulo dapat maging 4 ito. Ito yon. Tapos ito naman ay dapat maging 0. So, dapat 4 lang ito. Okay? So, pwedeng ganyan. So, dalawa yan, no? Either gawin mo to ng mano-mano or pwede mo i-simplify para mas mabilis. Pero depende na sa'yo kung ano yung ano. Pero ang idea kasi, dadali natin to isa-isa sa future. Kaya pwede mo talaga literally isa-isahin. Okay? Matagal nga lang, no? Pero yung simplified niyan, ito na, summation na. So 150K ito ha, hindi ko nalalagay yung zero. Mamaya na. Okay, so times 1,000. So that's 1 million, no? Store natin sa A. So 104,157. Okay, so 0.5. So yan yung total dito sa future, no? So para maging ano na siya, present. Okay, so mag-ano lang tayo. Di-divide lang tayo ng 1.12 raised to 5, negative 5. Para maging present, no? So ibig sabihin, ang present worth natin is just the future times 1.12 raised to negative 5. And that gives us 591,007. Kung exact, no? So that is letter B.